Magandang gabi na naman mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Good evening po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa isa na namang bahagi ng ating ginagawang Bible Study Series tuwing gabi na pinamagatang ang mabuting balita ng kaligtasan. Aking binabati po ang bawat isa sa inyo na mga nakikinig, mga kapatiran dyan na nasa palibot ng Kabatang. Welcome po kayo sa ating programa at nawa po ay nakahanda na kayo para makinig sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Aking po din pong binabati ang ating mga viewers sa Facebook. Nawa ay nakahanda na rin ang inyong mga cellphone dyan para manood at makinig sa mabubuting salita ng Panginoon na ating pag-aaralan. Ang mga katotohanan na siyang magpapalaya sa atin sa mga pang-aalipin ng kasalanan at ni Satanas sa pamamagitan ng mga maling mga aral na kanyang itinuturo sa mundo upang dayain ang maraming mga tao. Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng katotohanan ay mapapalaya po tayo dyan. Sa ating pagpapatuloy mga minamahal ay manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos sa kaitasan po ng mga langit, maraming salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Maraming salamat po sa inyong mga pagpapala, sa inyong proteksyon na idinawat sa amin, na hanggang ngayon po ay kami ligtas sa mga panganib ng coronavirus at sa iba pang mga sakit. Maraming salamat sa inyong pagbibigay ng aming mga pangangailangan, bagamat nagkaroon ng crisis at maraming nagkakagulo dahil sa kakulangan ng pagkain, subalit kayo po ay napakabuti ninyo, pinagkakalooban pa rin ninyo kami ng aming makakain sa araw-araw. Kaya aming pinupuri at tinadakila po kayo at aming hinihingi na tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral nang sa ganun ay maunawain namin ng lubusan at makita namin ang kahalagahan ng inyong salita. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tuloy po tayo mga minamahal na mga kapatid sa ating pag-aaral ng mga banal na salita ng Diyos. Sa gabing ito ay itutuloy natin ang ating pag-aaral sa paksa ng paglaya sa maling aral ng impyerno, na kung tawagin sa English ay hell. Yan. Maraming mga Kristiyano ang naniniwala sa maling aral ng impyerno o kaya hell, na nagtuturo na ang impyerno ay isang lugar na may nagliliyab na apoy na hindi namamatay, at doon ibinubulid o itinatapon ang immortal na kaluluwa ng mga masasama upang sila'y pahirapan kasama ang mga demonyo doon sa walang hanggang panahon. Para mayroon kayong idea sa aral ng impyerno o hell, nais kong ibahagi ang ilang paliwanag ng mga nagtuturo nito. Dahil lagi kong binabanggit ito sa nakalipas, pero hindi ko pa binabasa talaga yung nagmumula sa kanila, sa kanilang paliwanag. Kaya ngayon po, nais kong basahin sa inyo para naman makita ninyo na yung mga sinasabi ko na maling aral nila ay hindi katang-isip ko lang, kundi talagang yun na nga ang kanilang sinasabi. Halimbawa po ay aking sipiin o basahin sa inyo ang paliwanag ng isang kilalang Baptist preacher na ang pangalan ay si Charles Spurgeon. Charles H. Spurgeon. Ayan, doon sa kanyang aklat na Charles H. Spurgeon, Sermon number 66, New York, New Park Street Pulpit. Ayan. At ito ay sinipi ng isa ding writer na ang pangalan ay si Edward William Fudge. Doon sa kanyang aklat na The Fire That Consumes. Ayan, page 417. Sabi ni Charles Spurgeon,
English na ito, hindi ko itinag-Tagalog. Medyo nahirapan tayong magsa-Tagalog dito. Pero unawain na lang po natin ng maigi. When thou diest, thy soul will be tormented alone. That will be a hell for it. But at the day of judgment, thy body will join the soul. And then thou wilt have twin hells. Body and soul shall be together, each brimful of pain, thy soul sweating in its inmost 4 drops of blood, and thy body from the head to foot suffused with agony. Conscience, judgment, memory, all tortured. Thine heart beating high with fever, thy pulse rattling at an enormous rate in agony. Thy limbs cracking like the martyrs in the fire, and yet unburned. Thyself put in a vessel of hot oil, pain yet coming out undestroyed. All thy veins becoming a road for the hot feet of pain to travel on. Every nerve a sting on which the devil shall ever play his diabolical tune. Fictions, sir? Again I say, they are no fictions, but solid stern truth. If God be true, and this Bible be true, what I have said is the truth, and you will find it one day to be so. Yan, so nakita nyo na kung papaano niya i-describe. Yung pag namatay daw, ayon dito sa version ni Charles Spurgeon, isang Baptist preacher, nakilala sa buong mundo dahil patay na to. Kapag namatay yung tao, yung kanyang kaluluwa ay hihiwalay, tapos that soul will be tormented alone, mag-isa na siya. Pero at the time of resurrection, yung kaluluwa na ito ay ibabalik doon sa kanyang katawan, bubuhayin uli yung katawan niya. Ngayon, saka uli dadalhin na naman, ibabalik na naman doon sa apoy. So, ibig sabihin, yung unang portion ay yung kaluluwa lang ang magsasuffer, maghihirap. Yung sa pangalawa, after yung resurrection of the body, ay body and soul na ang dadalhin doon sa apoy. So pagdating doon, ang ibig niyang sabihin dito, magiging twin hells. Dalawa na, kasi biro mo yan, magsasuffer ka sa kaluluwa mo, magsasuffer pa yung katawan mo. Ayan. Tapos, sabi dito, thy limbs cracking like the martyrs in the fire and yet unburned. Talagang, hindi ka masusunog, pati daw katawan mo, na physical body mo pala, ayon dito kay Spurgeon, masusunog doon sa hell sa second time, hindi yung sa first. Sa final judgment na sinasabi nila, ay masusunog pati yung kaluluwa mo at katawan mo, kasi na pinagsama na uli yan, ay dalawa na ang magsasuffer sa iyo, magpakailanman, walang hinto yan. At sabi niya, kung sabihin nyo na ito ay fiction o kathang isip lang, sabi ni Spurgeon, hindi. Sabi niya, no sir, this is not fiction, totoo daw ito ayon sa Bible. Yan. Okay, basahin ko naman ang isang paliwanag naman ng isang kilala din na preacher, Calvinist preacher naman to, no? Calvinist preacher. Ito ay si Jonathan Edwards. Sa kanya namang sa kanyang aklat na Eternal Punishment ang title. Okay? So it will be with the soul in hell. It will have no strength or power to deliver itself. And its torment and horror will be so great, so mighty, so vastly disproportioned to its strength, that having no strength in the least to support itself, although it be infinitely contrary to nature and inclination of the soul, utterly so sink, yet it will sink, it will utterly and totally sink, without the least degree of remaining comfort or strength or courage or hope.
And though it will never be annihilated, hindi daw pwedeng ma-annihilate o mamatay yung kaluluwa, its being and perception will never be abolished. Tapos yung damdamin daw, hindi yan talaga mawawala, yung feeling, hindi mawawala. Yet such will be the infinite depth of gloominess that it will sink into, that it will be in a state of death, eternal death. So yung unawa nila pala dito sa tinatawag na eternal death ay eternal suffering. Hindi pala death kundi suffering ang unawa nila. So binigyan nila ng ibang meaning yung eternal death sa Bible, ginawa nilang eternal suffering. Okay, tuloy ko. To help your conception, para maintindihan daw, imagine yourself to be cast into a fiery oven. O imagine niyo daw yung sarili niyo na kayo'y tinapon doon sa isang nagliliyab na oven. All of a glowing heat, or into the midst of a glowing brick kiln. Di ko alam itong brick kiln, yung parang pinaglulutuan ng yung bricks. Or of a great furnace. Isang furnace kagaya nung inihanda ni Nebuchadnezzar para doon sa mga kaibigan ni Daniel. Where your pain would be as much greater than that occasion by accidentally touching a coal of fire. Yun daw pong yun daw palang mararamdaman mo na sakit ay mas matindi kaysa yung yung accidentally daw na may baga na dadapo sa iyong balat. Mas matindi pa daw yun. Okay. Imagine also that your body were to lie there for a quarter of an hour, full of fire, and as full within and without as a bright coal of fire, all the while full of quick senses. What horror would you feel at the entrance of such a furnace? And how long would that quarter of an hour seem to you? And how much greater would be the effect if you knew you must endure it for a whole year, and how vastly greater is still if you knew you must endure it for 1,000 years. Yan, imagine niyo daw yan kung papaano ba. Try to imagine, sabi niya. Kung isang oras lang na maano ka doon, na napalibutan ka ng apoy, sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod ay nagliliyab na apoy. Imagine mo, isang oras ka lang doon. Kung isang araw, how do you imagine that? Paano kung isang taon? Isang taon. How do you imagine that? Paano kung 1,000 taon? Pero itinuloy niya. Then how would your heart sink if you thought, if you knew that you must bear it forever and ever? Paano ngayon? How would you think daw kung alam mo na talagang yan ay walang hanggan? That after millions of ages, your torment would be no nearer to an end than ever it was, and that you never should be delivered. Biro mo yan, mas lalo na kung imaginein mo na millions and millions of ages, nandun ka sa ganun na sitwasyon. Yun ang gusto niyang ipahiwatig. So yan. So ganyan pala yung ganyan yung aral ng eternal torment o yung hell. Yung eternal torment, yung walang hanggang paghihirap, ay doon daw mangyayari sa hell. Yan. So ngayon, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng hell. Ayon doon sa paliwanag ng mga nangangaral dito. Ito po yung tinututulan natin dito na maling aral na sinasabi natin na hindi po tama yun. Hindi aral yan ng Bible. Okay? So nakita niyo na, ganyan po ang paliwanag ng mga kilalang mga ngaral ukol sa maling aral ng impyerno, upang palabasin nila na ang maling aral ng impyerno ay galing sa Bible. Ayan, gusto nilang palabasin na galing sa Bible. Nating nabasa ko kanina yung sabi ni Charles Spurgeon na yun daw yung katotohanan na iniaaral ng Bible. Ngayon, para totoong parang magmumukhang galing nga sa Bible,
Alam niyo po kung ano ang ginawa nila. Nung isalin nila yung Greek Bible ng mga apostles, kasi sinulat kasi nila yung New Testament scripture sa wikang Greek. Ngayon, isinalin nila sa English yung may apat na termino na hindi dapat isalin na hell, pero ang ginawa nilang translation ay hell, para sa ganon ay magmumukha na biblical pala kasi nababasa nga sa Bible yung hell. Yun pala, hindi dapat na ilagay yung hell doon, pero linagay nila para magmumukha na yan ay Bible teaching. Ano po yung apat na yun na salita sa Biblia na itinatranslate nila na hell para palabasin na Bible teaching daw itong doktrina nila? Una, yung salitang Gehenna. Ikalawa, yung salitang Hades. Ikatlo, yung salitang Tartaro. At saka yung kaapat ay yung salitang Sheol. Okay. Sheol, Hebrew word yon. Ito namang Gehenna, Hades at Tartaro, Greek. Yun. Yun po ang ginawa nila para pag mayroong magtatanong, nasa Bible ba yon? Sabi na, nandun. Basahin natin. Nandito hell. Tapos ito namang mga Pilipino nag-translate, nandito impyerno. Kaya ang dami tuloy ngayon na mga Pilipino ang naniniwala. At hindi lang Pilipino ang dinaya nila. Ang dami, pati Amerikanong matatalino na daya. Mga kapatid, huwag po tayong padaya. Panahon na makaiwas tayo dito sa pandaraya. Kagabi ay pinag-aralan natin na yung salitang Gehenna sa Greek ay hindi tumutukoy sa karaniwang aral ng impyerno na kung saan ang mga masasamang tao ay doon pahihirapan ng apoy for millions and millions of years at walang katapusan pa nga daw. Ngayong gabi ay pag-aralan naman po natin ang tatlo pang salita na translate nila na ang tawag dito, hell. Yung Tartaro, Hades at saka Sheol. Pero mukhang wala tayong time na ma-develop itong tungkol sa Sheol, pero medyo pasadahan natin kaunti. So, unahin natin ang tungkol sa Greek word na Tartaro, na isinalin sa English na hell at impyerno naman sa Tagalog. At papakita ko sa inyo na hindi tama yon na translation. Mali. Yung concept ng Tartaro ay hindi po parehas doon sa sinasabi nilang hell o impyerno. Pakikita ko po sa inyo yan dito sa Bible. Kaya hindi tama na i-translate mo yung Tartaro na hell. Pero yun ang ginawa nila para, sabi nga, palabasin nila na biblical daw yung aral ng hell na ito. Okay. Ang salitang Tartaro sa Greek ay minsan lamang po ito nabanggit sa buong Bible at mababasa po ito sa isang talata lang dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Basahin ko sa English. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Ayan, sa Tagalog, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno, kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Ayan. So nakita niyo po, alam po ninyo, mga kapatid, na ang English phrase na cast down to hell, na isinalin sa Tagalog na itinapon sa impyerno, ay isang salita lamang sa Greek, at ang salita na iyan ay Tartaro. Ang Tartaro ay verb na ang kahulugan ay cast down. Ang noun form ng Tartaro ay Tartaros. May S, na ayon sa paniniwala ng mga Greek ay isang malalim na hukay sa ilalim ng lupa na siyang tahanan ng mga patay. Doon sa Greek mythology, ganun po ang pagpakahulugan nila sa noun na Tartaro.
Subalit, ang ginamit ni Apostol Pedro sa salita, na salita, ay hindi ang noun form na tartarus, kundi ang verb na tartaro. Yan, hindi noun, verb. Chinek ko po ito dito sa internet, sa eSword, chinek ko kung tartaro ba o tartaros, kung verb ba o noun. Talagang nakita ko na verb nga, hindi talaga noun. Kaya hindi po dapat i-translate ang salitang tartaro na hell or impyerno, kasi ang salitang hell at impyerno ay noun. And you cannot translate a verb with a noun word. Tama po ba? Ako na minsan ako nakasubukang mag-translate. Di mo naman pwedeng i-translate yung verb, tapos yung gawin mong translation ay noun. Mali. Hindi po talaga tama yon. Kaya yun ang unang rason kung bakit hindi pwede na ipasok mo, isama mo yung word na hell doon sa sa translation. Kasi hell is a noun and tartaro is a verb. So dapat tama lang naman sabi dito na ang meaning ay cast down. Kaya dito sa Bible is cast down. Pero idinugtong nila yung idinugtong nila yung hell na hindi dapat idugtong yon. Kasi ang itinatranslate dapat yung yung verb lang, hindi sama yung bakit mo lagyan ng noun. So dinagdag lamang yon ng mga translators. Ano ang dahilan? Para magkaroon sila ng gagamitin para patunayan na biblical daw itong doktrina about hellfire. Yan po ang talagang hindi tama at hindi katanggap-tanggap. Yon. Kaya't hindi po dapat i-translate ang salitang tartaro na hell or impyerno dahil sa ganon nga na reason. Okay. So ano po ang tama? Dapat cast down lang, o sa Tagalog ibinulid o itinapon. Huwag mo nang lalagyan kung saan itinapon. So hanggang dyan lamang sana ang translation ng Greek word na tartaro. Cast down or itinapon o ibinulid. At hindi mo na dapat suplayan ng lugar kung saan itatapon dahil hindi naman binanggit ni Pedro kung saan sila itinapon. Sinabi lang niya na sila ay itinapon, tartaro. Kaya lang, itong mga translators ng King James Version ay idinagdag nila ang salitang hell upang palabasin na ang kanilang aral ukol sa hell ay lalabas na may basehan sa Bible. At para sa kaalaman ng lahat, ang King James Version lamang ang English Bible na gumamit ng salitang hell bilang translation ng tartaro. Alam nyo, maraming mga translators ang tumanggi na gamitin yung hell as a translation of tartaro. Kaya dun sa kanilang mga Bible, marami po ang minabuti nilang basta hindi na lang i-translate, gamitin na lang tartaro na lang talaga dun ang ilagay nila. So, kung hindi po natin idagdag ang salitang hell, ay ganito po ang kalalabasan ng talata. Ganito ang tama. 2 Peter 2:4, for if God spared not the angels that sinned, but cast them down and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Di tamang-tama na translation yon. But cast them down. Huwag mo nang idugtong yung into hell kasi wala yun eh. Sa Tagalog, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa huwag mo nang idagdag yung impyerno na sa. Dapat ganun lang. Sila'y itinapon kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Ganun lang sana ang translation. So, unawain natin kung ano talagang sinasabi ni Pedro dito. Kung sinasabi ba niyan, pasok ba yung idea dito na gustong ipalabas ni Pedro na yung mga nagkasalan na mga anghel ay itinapon doon sa hell, doon sa apoy na nagliliyab at doon ay naghihirap. Yun ba ang idea na gusto na talagang ipahiwatig ni Pedro o hindi? Hindi po mga kapatid.
Kahit tignan natin dito. Okay. Basahin ko ulit ha. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. So may 4 po na punto na binanggit dito. Una, may mga anghel daw na nagkasala. Tama? Yon po ang unang punto. Tamang-tama yon. May mga anghel na nagkasala. Ikalawa, itong mga anghel na nagkasala ay itinapon. Pero hindi naman sinabi kung saan itinapon. Okay? Basta sabing sila'y itinapon. Ngayon, yung mga translators, dinugtong nila yung impyerno o hell para ipalabas na nung sila'y itinapon, doon sila itinapon sa impyerno. Oh. Kung totoo pa yon, ibig sabihin, nasa impyerno sila ngayon. Yun na nga ang ano doon. Okay, number 3. Sila'y iginapos sa kadiliman. Ito po, tandaan ninyo na yung sabing itinapon, nangyari na, past tense. Ito naman, iginapos sa kadiliman, past tense din ito. At manatili sila doon kung saan sila itinapon, doon sila nanatili. At ang ika-4, sila'y inilaan para sa paghuhukom. Okay. So yung paghuhukom o parusa sa kanila ay future. So dito, itinapon lamang sila, kung saan man sila itinapon, doon sila pagsamantala habang hinihintay nila yung araw ng paghuhukom. Yun po yung pinaka-idea na pinapalabas ni Pedro. Sino yung itinapon dito na temporary na sa kanilang kalagayan habang hinihintay yung kanilang paghuhukom? Itong mga anghel na nagkasala. Ayan. Kaya kung hindi mo isama sa talata ang salitang impyerno, magkasundo ang sabi ni Apostol Pedro at ang sinabi ni Jude sa kanyang sulat. Alam nyo, meron ding sumulat tungkol dito sa mga anghel na nagkasala. Kaya lang hindi niya ginamit ang dito, hindi niya ginamit ang Tartaro na words. Kaya sa pag-translate nila, walang lumabas na hell. Pero dito, kahit may Tartaro, hindi pa rin pasok yung concept ng doon. Concept ng impyerno o hell. Basahin po natin ang Jude 1 verse 6. Titingnan natin ang parallel nito. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. O nakita nyo, almost the same idea. May binabanggit dito yung mga angels who did not keep their first estate, meaning to say, nagkasala sila. Tapos they left their own habitation, yun. Katumbas ng sila itinapon. Tapos sabi, and hath reserved in everlasting chains. Yun din, yung kagaya din ng sabi ni na sila'y ginapos sa kadiliman. And then, unto darkness, unto the judgment of the great day. Yun, habang hinihintay nila yung paghuhukom. Kaya kung sa Tagalog, ganito. At ang mga anghel na hindi nananatili sa kanilang dating kalagayan, kundi iniwan ang kanilang tinatahanan, ay inilaan ng Diyos sa walang hanggang tanikala sa ilalim ng kadiliman para sa dakilang araw ng paghuhukom. Very exactly na yung sinabi ni ni Pedro, yan din ang sinasabi ni Judas. Pero kung ipasok mo naman yung salitang hell doon sa sinabi ni Pedro, magkaiba na, hindi na magkaparehas dito. Sabi ni Judas na ang mga anghel ay hindi na natili sa kanilang dating kalagayan. Bakit? Sabi ni Pedro na dahil sila'y nagkasala. Sabi pa ni Judas na iniwan ng mga anghel ang kanilang tinatahanan. Paliwanag na naman ni Pedro na yan ay dahil sila itinapon at iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Kinumpirma naman ni Judas sa pagsabi niya na sila'y inilaan ng Diyos sa walang hanggang tanikala sa ilalim ng kadiliman para sa dakilang araw ng paghuhukom. So magkamats talaga itong sinabi ni Pedro at saka si Judas. Kaya mali yung pag-translate nila doon sa pagpasok nila sa idea ng hell.
doon sa 2 Peter 2 verse 4. So ano ba ang tawag dito sa mga anghel na nagkasala at ano ang paghuhukom na inihanda ng Diyos para sa kanila? Basahin po natin ang sabi ni Kristo tungkol dito sa Matthew 25 verse 41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So ang mga anghel na nagkasala, na itinapon at inilaan para sa paghuhukom ay ang mga anghel ng dyablo. Sino po ang tinutukoy dito na dyablo na may mga anghel na kasama? Saan ang dati nilang tahanan at ano ang kanilang kasalanan na naging dahilan kung bakit sila itinapon? Basahin po natin ang Revelation 12 verse 7 to 9. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Okay. So ang Diablo ay walang iba kundi si Satanas ayon sa talata, na tinawag din na matandang ahas na dumadaya sa buong sanglibutan. Ayan. So siya po ang dumaya sa mga ibang anghel kaya nahulog yung ibang mga anghel. Yung mga anghel na yon kasama si Satanas, sila po yung sinasabi ni Pedro na nagkasala at sila po ay ibinulid, itinapon. Pero saan sila tinapon? Sabi doon, dinagdag ng mga translators, doon daw sa impyerno. Pero kung dito ang pagbabasehan natin sa Revelation 12 verse 7, saan sila itinapon? Dito sa lupa. Ayan. Kaya sabi dito, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ay inihagis saan? Sa lupa. Ayan. So dito pala inihagis sa lupa itong mga Kaya nandito sila sa lupa. Kasi dito sila inihagis. Mas mabuti pa na ang ilagay nila doon ng mga translators doon sa sa 2 Peter 2 verse 4. At sila'y inihagis sa halip na sa impyerno, sa hell, sa lupa. Ay mas maganda pa yon kasi merong support na pagbabasehan doon para ganun ang kanilang pagbasa. Pero yung sabihin nila sa hell ay malayo. Hindi talaga tama. Hindi talaga tama kahit tayo po. Kaya medyo mag-ingat po tayo sa ating pinaniniwalaan, mga kapatid. Huwag tayong basta-basta maniwala dito sa mga ngaral dahil maraming mga ngaral ang kanilang minamali ang kahulugan ng Biblia, mga kapatid. Ayan. So, ang Diablo ay walang iba kundi si Satanas na tinawag din matandang ahas na dumadaya sa buong sanglibutan. Siya ang matandang ahas na dumaya kay Eva doon sa Garden of Eden nang sabihin niya sa kanya sa Genesis 3 verse 4 and 5. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Dinaya ng matandang ahas si Eva na magkasala dahil sa kanyang sinabi na hindi sila totoong mamamatay kung sila ay kakain sa pinagbabawal na bunga ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Siya din ang dumadaya sa mga tao ngayon sa pamamagitan ng aral na ang tao kapag siya ay namatay ay hindi totoong namatay dahil bagaman ang katawan ay babalik sa pagkaalabok, ngunit ang kaluluwa na siyang totoong tao daw ay mabubuhay magpakailanman. Siya ay pupunta sa Diyos at mabubuhay na masaya doon. Kung hindi naman siya ay pupunta, kung hindi naman siya pupunta sa Diyos, ay maipapanganak na muli siya sa ibang katawan ayon sa mga naniniwala ng reincarnation.
Siya rin ang nag-imbento ng aral ng walang hanggang pagpaparusa ng Diyos sa mga tao sa hell o impyerno upang ipamukha sa mga tao na ang Diyos ay isang malupit na Diyos na nasisiyahan na makita ang mga hindi sumusunod sa Kanya sa mahabang panahon na nahihirapan. Pinamumukha niya sa mga tao na ang Diyos ay walang kahit kaunting awa sa Kanyang itinuturing na kaaway. Kaya't kahit maghirap pa sila sa 1,000,000 taon, ay hindi pa rin siya makontento. Kaya't hindi pa rin niya sila papatayin para huminto ang kanilang paghihirap. Kundi gusto niya na sila maghirap magpakailanman. Yan ang maling imahin na gusto na ni Satanas na ipamukha sa mga tao kung bakit niya inimbento itong doktrina ng hell o impyerno. At ang masaklap, marami namang mga Kristiyano ang sumang-ayon dito. Palibhasa, ginamit mga tao rin na medyo kilala. At noong araw kasi sila yung nasa makapangyarihan, kaya ang daming nakontrol nila. Kaya't ako'y nagsusumamo sa inyo, mga minamahal na mga kapatid na nakikinig sa ating pag-aaral gabi-gabi, na kung mayroon man sa inyo ang katulad ko na nadaya noon at napaniwala sa maling aral ng immortal na kaluluwa at ang sanga nito na aral ng walang hanggang pagpaparusa ng Diyos sa mga tao sa impyerno, ay panahon na po na ating talikuran ang maling mga aral na yan. Napakinggan naman ninyo ang ating pinag-aralan sa Bible na ang tao ay walang tinawag na walang hanggang kaluluwa na hindi namamatay. Dahil ayon sa Genesis 2 verse 7, na ang kaluluwa na sinasabi ng Biblia ay ang taong nilalang ng Diyos sa alabok ng lupa at hiningahan niya ng hininga ng buhay ang kanyang ilong at tinawag niya na kaluluwang buhay dahil nabuhay na siya. Humihinga na, kumikilos na, may isip na at may damdamin. Gayon ang tinawag na kaluluwang buhay ng Bible. Okay. Ipinakita ko rin sa inyo ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos sa Ecclesiastes 12:7 at Psalms 104 verse 29 nang totoong humihiwalay sa tao na siyang sanhi kung bakit ang tao ay namamatay ay ang hininga ng buhay. At it could easily be verified yan. Medically, kasi pagka nakakita ka ba ng patay na humihinga? Wala. Pagka patay, ibig sabihin nawala na yung hininga niya, umalis na. Malinaw yan sa Bible. So yung humihiwalay, hindi yung kaluluwa na walang na may isip at damdamin, kundi yung hininga ng buhay. Ipinakita ko rin sa inyo na upang malinlang ang mga tao at maniwala sa maling aral na ang tao ay may kaluluwa o espiritu na hindi namamatay, ang mga translators ng Biblia ay isinalin ang original na Hebrew word na ruah na espiritu o kaya kaluluwa sa halip na hininga upang palabasin na tinuturo ng Bible na ang tao ay may kaluluwang hindi namamatay. Gusto nilang dayain ng mga tao Pero kahit pa minamali nila ang translation ng salitang ruah, ngunit ngayong alam na natin, huwag na tayong magpadaya pa. Kahit tawagin pa nila ang ruwa ng tao na espiritu o kaluluwa, ay hininga pa rin yan ng tao ang tinutukoy. Kaya kahit basahin pa natin na espiritu doon ang humiwalay, alam natin na yan ay hininga. Dahil yun yung unang ipinasok kung yung ipinasok sana ng Diyos doon sa creation ng tao, kaya nabuhay, ay kaluluwa na may isip at damdamin. At hindi hininga, nung namatay, yun talaga ang aalis. Hindi naman doon sa creation, ang ipinasok doon na nagsanhi na siya na buhay, ay hininga ng buhay. Paano nagiging kaluluwa na may sariling isip ang damdamin? Na yun namang doon, hininga, wala namang isip at damdamin. Kaya ngayon, tignan nyo ngayon pagka yung isang tao ay tinamaan ng coronavirus, at saka nagkaroon ng fibrosis doon at emphysema sa kanyang baga, ano ang nangyayari? Nahihirapan siyang huminga. Kasi yung hininga niya
ay kulang na yung pumapasok doon kahit anong ginagawa ng mga doktor. O, binibigyan nila ng oxygen para matulungan na hindi siya mamatay. Kasi pag once na yung hininga na yun ay mawala, ay talagang patay. O, may isip ba yun? O, nakita ninyo, may isip ba yun at may damdamin yung espiritu na yun, yung hininga na yun? Wala. Inilalagay nga ng mga tao sa loob ng tangke eh. O, yan ang espiritu na sinasabi doon, hininga ng buhay. Pinakita ko na rin kagabi na upang palabasin nila na totoo ang aral ng hell o impyerno, ay pinilit nilang isinalin ang salita na ginamit ni Jesus na Gehenna na hell o impyerno. Kahit na hindi naman dapat na isalin ang salitang Gehenna o hell, na yung salitang Gehenna ay hindi dapat isalin na hell o impyerno, dahil ang Gehenna ay tumutukoy sa isang lugar sa kanluran ng Jerusalem na hindi naman lugar na doon sinunog ang immortal na kaluluwa ng mga masasama, kundi ito ang lugar na doon ginagawa ng mga Israelita noon ang kasuklam-suklam na child sacrifice para kay Baal at Molech. Kaya pag gagawin mo yun, i-translate mo yun na impyerno, magkakaroon ka na ng ibang idea. Hindi na yung original na idea ang maintindihan mo. Kundi yung ang papasok na sa isip mo ay yung lugar na nagliliyab may nagliliyab na apoy at doon na yung mga demonyo doon. Mali na. Hindi naman yun yung original na idea nung ginamit na ni Kristo yung salitang Gehenna. Ayan. Kaya huwag tayong magpaluko dyan sa mga manlulokong tao. Pinakita ko na rin ngayon lang na ang Greek word na tartaro na isang salitang pandiwa na ang ibig sabihin ay ibinulit o itinapon ay isinalin na naman nila na itinapon sa impyerno. Samantalang ang tartaro ay isang salitang pandiwa lamang at hindi pangalan o proper noun. Madali naman makita na hindi tama na isalin ang pandiwang salitang tartaro na itinapon sa impyerno, dahil kung tama pa na ang mga nagkasalang mga anghel ay totoong itinapon ang mga nagkasalang mga anghel sa impyerno, at yung impyerno na yun ay sinasabing nga doon may nagliliyab na apoy, di wala na sana ang diablo at kanyang mga anghel na nagkasala dito sa lupa. Nandun na sana na naghihirap na sana sila doon sa apoy, sa impyerno, kung saan yon. At ayon sa aking nababasa, nandun daw sa ilalim ng ilalim ng lupa. Nandun daw yung hell doon. Masumpungan sa the center of the earth. Ang sabi ng ibang author, doon daw masusumpungan ang hell. Kaya kung totoo pa na ibinulid doon, itinapon doon si Satanas at ang mga fallen angels niya, di wala na sana sila dito sa lupa. Kung totoo yun, na hell na nga sila itinapon. Kaya ito ang matibay na magpapatunay na mali talaga yung pagsalin nila dito sa salitang tartaro, isinalin nila na hell. Napakamali po. Ang patutuo, sapagkat nandito pa sa ibabaw ng lupa ang mga anghel na nagkasala na pinatalsik ng Panginoon doon sa langit, itinapon dito sa lupa, at hanggang ngayon nandito pa rin sila. Wala na mga apoy dito na nagliliyab, na nagpapahirap sa kanila. Kaya mali talaga, mga kapatid. Sana makita ninyo yun, At wag nang patuloy na maniwala sa mali, dahil kawawa tayo, mga kapatid. Nandito pa naman ang mga sa ibabaw ng lupa, nakasama natin ang mga anghel, nakasama ng diablo na nagkasala at itinapon ng Diyos mula sa langit na dating tahanan nila. Ang katotohanan ito ang matibay na patunay na hindi talaga tama na isalin ang salitang tartaro na itinapon sa impyerno. Isa lamang ang malinaw na dahilan kung bakit ang mga translators ng King James Version ay isinama nila ang salitang hell o impyerno na salin, nang isalin nila ang salitang tartaro. At ang dahilan ay upang dayain ang mga tao at paniwalain sila
na ang doktrina ng hell o impyerno ay aral ng Biblia, kahit sa totoo ay hindi ito aral ng Bible, kundi aral lamang ng mga pangulo ng Roman Catholic Church na minana naman ng mga Protestante. Kaya kung anumang relihiyon ninyo at nagtuturo niyan, minana rin nila yung maling aral. Ayan po mga kapatid. Mabuti na lang at maraming ibang mga Bible translators ang tumanggi na gamitin ang salitang hell o impyerno bilang translation ng Greek word na Tartaro. Kaya't maraming mga Bible translations ngayon ang hindi mo na mababasa ang salitang hell o impyerno sa 2 Peter chapter 2 verse 4. At least marami nang nakakatuklas dyan sa pandaraya na yan. Ang isa pang salita na isinalin ng mga translators ng King James Version na hell o impyerno sa Tagalog ay ang salitang Hades. Yan. Sa wikang Greek, tulad ng salitang Gehenna, ang salitang Hades ay hindi dapat isalin na hell o impyerno dahil ang pinapatungkulan ng salitang Hades ay iba sa pinapatungkulan ng hell o impyerno. Ayon sa mga naniniwala sa doktrina ng hell, ang hell o impyerno ay tumutukoy daw sa lugar na may lumiliyab na walang hanggang apoy na hindi na mamamatay-matay. At dito pinahihirapan ang mga demonyo at ang mga masasamang tao magpakailanman. Batay sa kahulugan ng hell na ito, malinaw na ang salitang Hades ay hindi dapat isalin na hell o impyerno dahil iba ang tinutukoy ng salitang Hades. Magbigay po tayo ng halimbawa niyan. Halimbawa lang, tignan ninyo dito. Talagang makikita mo out of order talaga yung translation na hell. Matthew chapter 16 verse 18. And I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell, o Hades yung nandun pero translate nila na hell, shall not prevail against it. Ang salitang hell sa English Bible ay salin sa Greek word na Hades. Sa tingin po ba ninyo ay ginamit ni Jesus ang salitang Hades sa talatang ito? Na ang nasa isip niya ay ang hell na nagliliyab ng walang hanggang apoy na kinaroroonan ng kaluluwa daw ng mga masasamang tao at ang mga hulog na anghel? Yun ba kaya ang nandun sa isip ni Kristo nung sabihin niya, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it? Ibig sabihin, may mga pintuan ang hell. Itinuturo ba nila yon na yung hell na yon ay maraming pintuan? Kaya malabo talaga. Pero hindi, ito minsan yung mga matatilinong tao nadadaya pa rin. Naniniwala pa rin. Ang daming mga taong mga matatalino, matataas ang pinag-aralan, pero naniniwala pa rin dito. Pag binasa nila ang pasok kaagad sa isip niya kung ano yung narinig nila na pakahulugan. Sana, yun na, sa Bible na yan. Yun pala hindi, mga kapatid, kaya mag-ingat tayo. Kung minsan, ang hiwaga ng katotohanan ay hindi talaga nakukuha ng mga matatalinong tao. So, dito tandaan po natin, hindi po totoo na hell ang tinutukoy dito. Mas maganda talaga Hades. Huwag na lang gamitin yung hell, Hades na lang. Pero alam nyo ba kung anong ibig sabihin ng Hades? Yung totoong ibig sabihin? Hindi naman yon hell. Hindi yung lugar na may nagliliyab na apoy na doon sinusunog yung mga demonyo. Hindi. Okay. So, mabuti na lang at sa 4 na Tagalog Bible na sinuri ko ay hindi nila isinalin ang Hades na impyerno dito sa Matthew 16 verse 18. Bagkus ay pinanatili lamang nila ang Greek word na Hades. Kaya tignan nyo ang sample Matthew 16 verse 18 sa Tagalog Bible.
na hawak ko. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kaya lang ang problema naman, kahit Hades ang nakasulat dito, ito namang naniniwala sa immortality of the soul at saka sa, nadaya sa doktrina ng hell. Pag binasa nila ng Hades, ang nasa isip pa rin nila, impyerno pa rin. wala talagang patutunguhan kung minsan ang tao. Alam nyo mga kapatid, ayon sa hawak ko na Greek dictionary na ginawa ni Dr. Young, sabi dito na ang kahulugan ng Hades, ang totoong kahulugan ng Hades ay grave o libingan sa Tagalog. At ito ang ginamit na salin ng Hades sa 1 Corinthians 15 verse 54. Alam nyo, yung word na Hades ay 12 beses na ginamit sa New Testament scriptures. Pero itong mga translators ng mga King James, dito sa 11 times na ginamit ang Hades, 10 times isinalin nila yung Hades na hell. Tapos dito lang sa kaisa-isang versikulo na ito, i-translate nila na grave. Dito lang sila tumama. So they are wrong 10 times, they are right 1 time. Grabe. Ganun ang doon. Totoo. So ang salitang grave sa talatang ito ng 1 Corinthians 15 verse 55. Sabi dito, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Ayan. 1 Corinthians 15 verse 54 and 55. Ayan. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Yung grave dito is Hades. Ayan. O Hades, where is thy victory? Tama na i-translate nila dito na grave. Alam nyo ba kung bakit? Kasi very, very obvious na mali talaga kung i-translate pa nila ito na hell. Masyado ng kung masyadong halatado. Yung iba medyo hindi gaanong halatado, kaya translate pa rin nila sa na hell kasi parang tama, magmumukhang tama. Although pag saliksikin mo, mali pa rin. Kagaya doon sa 1 Peter chapter 2 verse 4 na translate nila doon ng Tartaro hell. Napaka-obvious na hindi tama. Kasi kung panatilihin mo nga doon, sabi ko nga, dapat itong mga anghel na nahulog, kung totoong doon sila itinapon doon sa hell, at ang hell ay nasa ilalim ng lupa, ay wala na sanang diablo dito sa lupa, sa ibabaw. Nandun sila sa ilalim lahat. Kasi sila naman yung itinapon doon Kaya very obvious talaga na mali. Dito, kapag gagawin din nila dito, ay translate nila hell, very obvious na naman na mali. Bakit? Kasi dito, pinag-uusapan dito sa mula sa verse 50 hanggang sa 55, yung resurrection of the dead. Na na-resurrect sila, at yung katawan nung na-resurrect sila ay binigyan ng katawan na hindi na namamatay. Ayan. At dahil ito ang dahilan, na-resurrect nila doon sa grave. Galing sila sa grave, na-resurrect sila doon. Kaya, yun ang hamon. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Kasi lumalabas na ang libingan talo. Kasi yung nasa ilalim ng libingan ay nabuhay na uli. Umalis na. So talo ngayon ang talo yung libingan. Kaya ang tanong, O grave, where is thy victory? Kaya pag ilagay nila dito ang grave, lumalabas na talo kung ilagay nila dito ng hell, very obvious na mali kasi lumalabas na ang hell na talo. Kasi lumabas sa hell yung mga namatay. Di wala na. Yan. Kaya napilitan sila ngayon na hindi na itama yung translation dito. So ang salitang grave sa talatang ito ay salin ng salitang Hades sa Greek.
Tama po ang pagsalin nila dito dahil ang talagang kahulugan ng Hades ay grave o libingan. At dito lamang po na tama ang pag-translate ng King James Version sa salitang Hades. Yon, ulitin ko na ang salitang Hades ay 11 times na ginamit sa buong New Testament. At dito lamang sa 1 Corinthians 15:55 na isinalin ang salitang Hades na grave. Tama. Sa ibang 10 beses na ginamit ang salitang Hades ay isinalin ng King James Version ang Hades na hell. Yan. So, ngayon, balikan po natin ang Matthew 16:18 at pansinin natin yung na kung isalin ang Hades bilang hell, kagaya ng ginawa ng King James, lalabas doon yung phrase na the gates of hell. Ayan. Pansinin natin kung gates of hell yan, ang nandyan, kasi itranslate nga yung Hades na hell, kahit suriin mo ang buong Biblia, hindi ka makakasumpong ng ganyan na phrase, the gates of hell. Hindi ka makakasumpong yan. Because that would be the only place where you will read the word, the gates, the phrase, the gates of hell. Yan ang totoo yan. Pero kung isalin mo ang Hades na grave, na yun naman ang tama dapat na translation, kasi ang Hades means grave. Ang lalabas na phrase ay ganito, the gates of the grave. Yan. The gates of the grave. At alam ninyo mga kapatid, ang phrase na the gates of the grave ay kabisado ni Kristo at ng mga apostol. Bakit kanyo? Kasi meron silang Old Testament scriptures na hawak-hawak at that time. At pinag-aralan nila ito. At doon sa Old Testament, makikita mo, mababasa mo yung phrase na yon, the gates of the grave. Yan. Kaya yan ang most pinaka-practical, the most probable and the correct rendering of Matthew 16:18 is instead of hell should be grave. Kasi meron ng may predecessor na ginamit na doon sa Old Testament. So kung sila ay student ng Old Testament scriptures, they already have that in mind. So it is not improbable for them na gamitin yung phrase na yon kasi naikabisado na sa isip nila yun Yan ang doon. Kaya yan ang magpapatunay. Saan ba natin mababasa yung the gates of the grave? Dito po sa Isaiah 38 verse 10. I said in the cutting of my days, I shall go to the gates of the grave. I am deprived of the residue of my years. Nakita niyo? Ang grave sa talata na ito ay salin sa Hebrew word na Sheol. Kaya't ang Tagalog Bible na ang dating Biblia 1905 edition ay hindi isinalin ang Hebrew word na Sheol, kundi minabuti nilang panatilihin ang Sheol sa kanilang translation. Basahin po natin sa Tagalog. At aking sinabi, sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Sheol. Yan. Sa mga pintuan ng Sheol. Etong Sheol na ito, na Greek word na Sheol, ito yung katumbas ng Hebrew word, yung Hebrew word na Sheol, ito ang katumbas ng Greek word na Hades. Yan. So kung ano yung tinutukoy ng mga Hebrew na Sheol, yon din yung tinutukoy ng mga Greek na Hades. So at ang meaning yon ng Sheol at saka yung Hades is the grave. Yan po ang totoo niyan, mga minamahal na mga kapatid. So dito kinuha ni Kristo sa Isaiah 38 verse 10 yung expression na the gates of Hades. You just only substitute Hades to the word Sheol and you have that expression, the gates of Hades, which means the gates of Sheol. Yan. Na ang literal meaning is the gates of the grave. Madali po nating mapatunayan na ang salitang Sheol sa Hebrew ay katumbas ng salitang Hades sa Greek.
Paghambingin lamang natin ang talata ng Old Testament at talata ng New Testament at malalaman na natin na yun na nga yung katumbas. Halimbawa po, Acts chapter 2 verse 27. Sabi ni Apostol Pedro, "Because you will not leave my soul in hell." Ang hell dito is from Hades. "Neither will you suffer your Holy One to see corruption." Yan. So, ang ginamit dito ni Peter na Greek word is Hades. I-translate naman nila na hell. Okay. Ngayon, kung susuriin ninyo, kung basahin niyo yung context, ito ay ayon daw sa hula ni David. Ayan. Binabanggit niya si David. O, saan niya hinango itong statement na ito? Doon sa sulat ni David. Saan ba niyang sulat ni David? Sa Psalm 16 verse 10. Sabi dito, "For ye will not leave my soul in hell." Hell din ang pag-translate ng dito, ng translators ng King James. Pero Sheol ang niyan, ang Hebrew word. "Neither will you suffer your Holy One to see corruption." Eksakto na the same sentence. So, consistent yung mga doon, yung mga translators ng King James, na yung Hades, translate nila na hell. Yung Sheol, translate nila na hell. Okay. Pero, ang ibig sabihin na yung Sheol, ang katumbas niya ay Hades. At ang real meaning ay grave o libingan, hindi hell o impyerno. Ayan po mga kapatid. Kaya't malinaw po na ang Hades na binabanggit sa Bible ay hindi ang hell o impyerno, kundi ang kahulugan ng Hades ay grave o libingan. Isa pang dahilan na ang salitang Hades sa Greek ay hindi ang sinasabi ng mga bulaang relihiyon na hell o impyerno. Ang isang pangpatunay na hindi tama yon is dito tayo sa Revelation 20 verse 13 to 15. "At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa." Nakita na ninyo. Ano daw ang nasa Hades? Ano yung nasa Hades? Etong sabi dito na hell, Hades ito Sa English, translate nila na hell. Pakinggan niyo at basahin ko sa King James. "And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them." Yung word dito na translate nila na hell is Hades. Bakit hindi tama? Tignan ninyo ayon sa doktrina ng naniniwala sa hell, ang hell ay lugar ng nagliliyab na apoy, at doon sinusunog, pinapahirapan ang mga demonyo at mga kaluluwa ng masasamang tao. Okay. Pero dito, sila'y buhay yun buhay ang nandun. Kasi hindi nga daw mamatay-matay, kahit million of years hindi sila mamatay-matay. Kahit pa napalibutan daw ng apoy, hindi daw pwedeng mamatay. Yung nasa hell. Pero yung nasa Hades, sabi dito, ang nasa Hades ay mga patay. Tingnan nyo, kung basahin ko, sa halip na hell ay ilagay ko yung Hades. "And death and Hades delivered up the dead which were in them." So, ano yung nandun sa Hades? Mga patay. Kaya sa Tagalog, sabi, "At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila." Mga patay ang nasa Hades. Kaya, kung yung Hades ay i-translate mo na grave o libingan, tumpak. Kasi ang nasa libingan, hindi naman mga buhay talaga yan. Ililibing mo ba yung buhay? Pag ilibing mo yung buhay, mamamatay yan. Kaya ang nasa Hades, nasa libingan, ay mga patay. Kaya tama ito.
Tama yung sinasabi ng Biblia na ang nasa Hades ay mga patay. Kaya hindi mo pwedeng i-translate dito na hell. Kasi kontra na doon, hindi na tama. Kasi ang hell, kaya tingnan ninyo, nakabuking-buking pa rin. Gusto nilang dayain ng mga tao, pero yung kanilang yung pandarayan nila, masyadong obvious. Pero kahit pa masyadong obvious, nakapagtataka naman, ang daming matatalinong tao ang nadaya pa rin, naniwala. Very obvious naman dito na mali Yung pagsabi nila na hell ito, yung Hades ay hell, maling-mali. Kasi ayon sa doktrina nila, ang nasa hell, mga buhay, hindi pwedeng mamatay. Pero dito, ang sabi, ang laman ng Hades ay patay. Nakita nyo na. Kaya hindi po talaga tama yan. Itakwil na po natin ang doktrina ng hell o impyerno. Napakalinaw po talaga na mali. Wala na akong pananagutan sa inyo mga kapatid kung ipagpatuloy nyo pa rin na paniwalaan yan. Dahil gumugol ako ng panahon dito na mahabang panahon para ilinawin ko, ipakita ko kung bakit ito ay mali. Kung sa kabila nito ay kayo pa rin ay hindi mapapalaya sa mali na doktrina yun, ay aywan ko lang, baka tutularan ko si Pablo na sabing, wala nang sisingilin sa akin na dugo ninyo dahil tapos na ang aking tungkulin, ipinahayag ko na, ilang gabi na, marami ng gabi na aking tinalakay ito, at isa-isa na aking isabagay, hindi pa tapos, meron pa akong mga tatalakayin dahil napakaano kasi itong kamalian na ito, para bang kahoy na umugat na ang hirap ng puksain. Pero mapupuksa pa rin yan ng katotohanan. Kaya lang, hindi mapupuksa sa puso ng mga tao at sa kanilang isipan kapag sila ay ayaw mapalaya. Alam nyo ba na sa Old Testament, merong batas na every 4 years, every 7 years, pagdating ng 7th year, idinideclare ng Panginoon na the year of Jubilee. Lahat ng mga naibenta na bilang mga alipin ay by law, they have to be liberated. Kailangan mapalaya sila. Pagdating ng pagkatapos ng 6 years, pagpasok ng 7th year, lahat sila ay dapat mapalaya by law. At lahat ng utang na hindi nabayaran, they have to be pardoned. They have to be forgiven and canceled on the 7th year. Pero alam nyo mga kapatid, despite this law na binigay ng Panginoon to ensure na walang bayan ng Diyos ang magiging alipin, marami pa rin nanatiling alipin. Alam nyo kung bakit? Kahit na doon pa sa 7th year, dumating na yung 7th year, by law they have to leave their masters. They are no longer slaves and servants, but they are free men. Pero maraming mga slave ayaw umalis sa kanilang slavery. Ayaw iwanan ang kanilang mga amo. Napamahal sa buhay bilang isang alipin. Kaya ayaw na niyang magiging malaya. Ayan. Yan po ang masagwa doon. Kaya ang ginagawa, para hindi naman mapaltahan itong mga amo, binubutasan nila ang ilong, hindi ilong, yung dito sa tainga ng mga alipin. Na ibig sabihin yan, na sila ay alipin on their voluntary choice. Pinalaya sila by law of God, because of the Jubilee law, pero nanatili silang alipin by their own choice. Kaya kung manatili pa rin kayo mga kapatid na alipin dito sa maling aral na ito, that would be by your own choice. Not because you do not know, dahil pinaalam ko na, maliban doon sa hindi nakarinig dito sa aking paglilinaw. Kaya ako'y nakikiusap mga kapatid, huwag na tayong manatili pa dyan. It is time, dumating na ang katotohanan, naliwanag. Kailangan na pakinggan natin ito. Kaya ang layunin dito, bakit natin ini-expose ito? Kasi gusto nga natin na sumunod tayo sa Panginoon ng dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa tayo takot dyan sa
impyerno na yun. Dahil mahal tayo ng Diyos, kaya dapat mahalin din natin siya. Sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, John 14 verse 15, "If you love me, you keep my commandments." Kaya tayo sumusunod dahil sana sa pag-ibig. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya inaakay ko at hinihikayat ko ang lahat, sumunod nawa tayo sa Diyos nang dahil natuto tayong magmahal sa Kanya. Sana makita natin kung gaano siya mapagmahal. Huwag nating i-entertain itong maling aral dahil pinapahiwatig ng maling aral ito na ang Diyos ay hindi Diyos ng pag-ibig, kundi malupit na Diyos, walang awa. Sana mabago ang ating konsepto, mga kapatid. Itong aking dalangin para sa inyo at para sa aking sarili. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan ng mga langit, sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na inyong binigay. Nawa po ay palayain ninyo kaming lahat na mga napapaabutan ng mensahe na ito. Palayain po nawa ninyo kami dito sa maling mga aral ng kaluluwa at impyerno na ito. Palayain niyo po sana ang lahat. Nawa po ay hikayatin ng inyong banal na espiritu ang lahat na sumang-ayon sana ni itakwil na itong mga maling aral na ito dahil nakakapinsala at nakakasira po sa inyong imahe. At sana po ay lahat ay maglingkod sa inyo hindi dahil sa takot sa impyerno, kundi dahil sa pagmamahal. Ito ang aking dalangin para sa aking sarili, para sa aking mga sakop ng pamilya, mga kamag-anak, mga ka-churchmate, at sa lahat po ng mga nakikinig na mga kaibigan at mga kapatid dito sa programa ng gabi-gabi. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 30 seconds.